Ang malamig na hangin ng madaling araw ay unti-unting pumapasok sa mga siwang ng bintana ng isang tahimik na pasilidad ng mamatatanda sa Laguna. Taong 2019 noon at sa loob ng silid na iyon ay may isang 80 taong gulang na pasyenteng may malalang demensya ang hindi mapakali. Gabi-gabi, tuwing abot na sa kalaliman ng gabi ang oras, paulit-ulit na bumubulong ang matanda. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang nanginginig na labi ay tila isang sirang plaka na nakdadala ng nakakapanindig balahibong mensahe. Huwag mong hayaang lumutang ang maleta, kulang ang magabato. Kapag lumutang iyon, tapos na tayo. Nung una, inisip lamang ni Maria ang panggabing tagapag-alaga na ito ay salamang sa maguni-guni ng isang matandang inagawan ng katinuan ng kanyang sakit. Ngunit hindi ito tumigil. Sa bawat paglipas ng gabi, nagiging mas malinaw at mas puno ng takot ang tinig ng matanda. Hindi na lamang ito simpleng pagbulong. Minsan sinasabayan ito ng pag-iyak at panginginig ng buong katawan. Dagdagan mo panbato. Ang maleta sa ilalim ng lawa. Baka makita nila. Isang madaling araw habang nag-ayos ng mga gamot si Maria, biglang napasigaw ng ubot ng lakas ang matanda. Isang sigaw na nagmula sa kailaliman ng kaluluwang nilalamon ng matinding takot. Nagtatakbo si Maria palapit sa kama at nakita niyang nakadilat ng malaki ang nga mata ng matanda, nakatitig sa madilim na sulok ng kisame habang pilit na itinutulak ang hangin gamit ang kanyang nga kulubot na kamay. Nakatingin siya sa akin. Umahon siya mula sa maitim na tubig. Basang-basa ang puting damit niya at nakatitik siya sa akin. Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang batok. Ang mabalahibo niya sa braso ay nagsitayuan. Hindi ito pangkaraniwang panaginip lamang. May kung anong bigat at katotohanan sa bawat pantik na binibitawan ng matanda. Kinabukasan, pagka-out sa trabaho, hindi nakatiis si Maria. Binuksan niya ang kanyang laptop at nahanap nga lumang balita. Nagtip siya ng gasalitang, estudyante, nawala, lawa, bundok, taong 2001. Ilang sandali pa, lumabas ang isang lumang artikulo mula sa isang nakalimutang pahayagan. Nanlaki ang mga mata ni Maria habang binabasa ang nakasulat. Taong 2001, isang mag-aaral sa kolehiyo na nagngangalang Clara Mendoza ang dinala ng kanyang ina sa isang liblib na santuaryo sa paanan ng Bundok Banahaw upang magpagamot sa matinding depresyon. Makalipas ang 5 araw, bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Wala ni isang bakas, walang naiwang gamit. Isang malamig na kaso na hindi kailanman nalutas NG Meha autoridad. Ang nagpapatakbo ng santuaryong iyon ay isang kilalang espiritista at manggagamot sa lugar. Ang pangalan niya ay Rosa. Si Aling Rosa na ngayon ay nakaratay sa kamabilang kanyang pasyente. Walang natatandaan sa kasalukuyan, ngunit tila nakakulong sa isang nakakatakot na sandalingang nakaraan. Nanginig ang magakamay ni Maria habang dinadampot ang kanyang telepono. Alam niyang kailangan niyang tumawag sa pulisya. Sa kabilang banda ng probinsya, sa isang maalikabo na opisina ng presinto, nakaupo si Inspektor Ricardo Santos. Si Carding, tulad ng tawag sa kanya ng mga kasamahan, ay malapit ng magretiro. Makapal na ang puting buhok niya. At ang makulubot sa kanyang mukha ay saksi sa daan-daang kasong kanyang hinawakan. Ngunit may isang kaso na kailanman ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ang kaso ni Clara Mendoza. Siya ang unang investigador na rumesponde sa Bundok Banahaw 18 taon na ang nakararaan. Nang tumuno ang telepono sa kanyang mesa at marinig niya ang ulat mula sa isang tagapag-alaga tungkol sa mga sinasabi ni Aling Rosa, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Carding. Ang magasalitang malita, lawa, at magabato ay parang magamatatalim na patalim na bumaon sa kanyang isipan. Sariwa pa sa kanyang alaala ang araw na iyon noong Setyembre 2001, maulan, madilim,
at nababalot ng makapal na hamok ang paanan ng bundok nang marating nila ang santuario. Isang lumang bahay na yari sa kahoy, napapalibutan ng naktatasang mapunong balete. Amoy na amoy niya noon ang matapang na usok ng kamangyan at kandila. Sinalubong siya noon ni Aling Rosa, isang babaeng nasa 50, payat, ngunit may mga matang tila nakakatagos sa kaluluwa ng sinumang tumingin dito. Sinasapian siyang masamang espiritu. Kalmadong sabi ni Aling Rosa noon kay Carding na parang hindi nawawalan ng isang buhay na tao. Habang ginagawa ko ang ritual, bigla siyang nagwala, tumakbo palabas at dumiretso sa kakahuyan. Hindi ko na siya naabutan. Hindi kumbinsido si Carding nung mga panahong iyon. Paanong ang isang mahinang dalaga na nakasuot lamang ng puting t-shirt, maong at sinlas ay makakatakbo ng napakabilis sa madulas na kakahuyan at tuluyang mawawala ng walang iniiwan ng kahit anong bakas. Hinaluhog nila ang buong bundok, ginamit nila ang mga aso, ngunit wala silang nahanap, kahit isang hibla ng buhok o kapirasong tela. Laging may hinala si Carding sa malalim at tahimik na lawa na matatakpuan kalahating kilometro mula sa santuario. Ngunit noong 2001, wala silang sapat na teknolohiya at pondo upang sisirin ang napakalalim at maputik na ilalim nito. Walang sapat na ebidensya upang humingi ng waran para halukayin ang lawa, hanggang sa unti-unting nakalimutan ng lipunan ang kaso. Maliban sa ina ni Clara na patuloy na naghihintay at kay Carding na dala-dala ang bigat ng kabiguan. Ngayon, 18 taon na ang lumipas, ang mismong salarin na pilit na ibinaon. Ang katotohanan ay siya ring nahuhukay nito pataas, ginagabayan ng sumpangang pagkalimot. Hindi nakaksaya ng panahon si Carding. Agad niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan patungo sa pasilidad ng mga matatanda. Pagpasok niya sa silid, amoy niya ang pamilyar na amoy ng gamot at disinfectant. Nakita niya ang babaeng naging dahilan ng kanyang bangungot sa loob ng halos 2 dekada. Napakanipis na ng katawan nito, parang mga tuyong sanga na madaling mabali. Lumapit si Carding sa tabi ng kama at tinitigan ang matanda. Aling Rosa, mahinang tawag ni Carding. Walang reaksyon. Tila nakatingin lamang ang matanda sa kawalan. Aling Rosa, nasaan si Clara? Ano ang nasa loob ng maleta? Pagdidiin niya, umaasang may kahit anong katinuan pang natitira sa utak ng matanda. Biglang lumingon si Aling Rosa. Ang kanyang mata na kanina ay walang emosyon ay biglang napuno ng matinding takot at pagkamulat. Inyunat ng matanda ang kanyang nanginginih na kamay at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Carding. Malamig at magaspang ang magapalat nito. Inilapit ng matanda ang kanyang mukha at sa isang tinig na hindi nababagay, sa isang taong may demensya isang tinig na malinaw, buo at tila galing sa ibang dimensyon siya ay bumulong. Hinahabol niya ako, basag ang bungo niya nang isilid ko siya. Pero bakit naririnig ko pa rin ang pahinga niya mula sa ilalim ng tubig? Nanginig ang buong pagkatao ni Carding sa narinig. Basag ang bungo, humihinga mula sa ilalim ng tubig. Ang mga salitang iyon ay nagpaulit-ulit sa kanyang isipan na parang alingaw-ngaw sa isang madilim at malalim na kuweba. Binitawan niya ang pulso ni Aling Rosa na ngayon ay bumalik na sa pagtulala sa kisame. Tila walang anumang nangyari at nilamon na muling ang sariling kahibangan. Namuo ang malamig na pawis sa noong matandang investigador. 18 taon. 18 mahahabang taon siyang binulak ng magkasinungalingan ng babaeng ito. 18 taon siyang hindi makatulog ng maayos dahil sa mukha ng isang inang nagmamakaawa na mahanap ang kanyang anak. Lumabas si Carding sa pasilidad na mabigat ang hakbang ngunit may nag-aalab na determinasyon sa kanyang dibdib. Ang hanging sumalubong sa kanya sa labas ay tila may dalang bulong na karaan. Sumakay siya sa kanyang lumang jeep at pinaharurot ito pabalik sa presinto. Hindi alintana ang pataan na ulan na nagsisimulang bumasa sa salamin ng kanyang sasakyan. Pagdating niya sa istasyon ng pulisya,
Walang pasabi siyang pumasok sa opisina ng kanilang hepe, si Superintendent Vargas. Ibinagsak niya ang magkabilang kamay sa mesa na hepe, isang kilos na nagpapakita na matinding desperasyon at paninindigan. Kailangan kong buksan muli ang kaso ni Clara Mendoza, matigas na pahayag ni Carding. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit, lungkot at pag-asa. May hawak akong bagong impormasyon, umamin si Rosa. Sinabi niyang isinilit niya si Clara sa isang maleta at itinapon sa lawa sa paanan ng bundok. Kunot nung tiningnan siya ni Vargas, dahan-dahang ibinaba ang hawak na pluma at humalukip-kip. Carding, magreretiro ka na sa isang buwan. Dapat ay inaayos mo na ang papeles mo para sa iyong pensyon. At saka, nabasa ko ang ulat sa pasyenteng iyon. May malalang demensya si Rosa. Hindi tatanggapin sa alinmang korte ang anumang sasabihin niya bilang ebidensya. Isa pa, wala tayong budget para magpadala ng tauhan sa isang lawa na halos walang ilalim dahil lamang sa mga inungol ng isang matandang baliw. Hindi iyon guni-guni, sigaw ni Carding. Naging dahilan ito upang mapatingin ang ilang nga pulis sa labas ng salamin ng opisina. Ibinaba niya ang kanyang boses ngunit mas naging mabigat ang bawat bigkas. Sir, kilala ko ang matang nagsisinungaling at kilala ko rin ang mga matang nakakita ng multo ng sarili nilang kasalanan. Nandun ang maleta. Naramdaman ko na iyon noong taong 2001 pa, pero wala tayong kagamitan noon. Wala tayong kakayahang sisirin ang ganon kalalim na anyong tubig. Ngayon, may makabagong teknolohiya na tayo. Ibigay mo na sa akin ito, hepe. Kahit ito na lamang bago ko tuluyang hubarin ang uniformeng ito. Hayaan mong may tama ko ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Matagal na nakatitigan ang dalawa. Sa huli, isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Vargas. Bibigyan kita ng 3 araw. At isang maliit na pangkat lamang ang maari kong ibigay sa iyo. Kapag wala kang nahanap sa loob ng panahong iyon, isasara na natin ng tuluyan ang kasong ito at ikaw mismo ang haharap at magpapaliwanag sa ina ng biktima kung bakit mo binuhay muli ang kanyang pag-asa para lamang patayin itong muli. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, binalot ng makapal at tila mapanlinlang na hamog ang lawa sa paanan ng bundok Banahaw. Malamig ang hangin, pumapasok hanggang sa mabuto at nagdadala ng amoy ng lumang kahoy at basang lupa. Nakatayo si Carding sa pampang, pinakmamasdan ang itim na tubig na tila walang hangganan ang lalim. Ang lawang ito ay matagal nang iniwasan ng lokal dahil sa mga balibalitang pinamumugaran itong nga hindi nakikitang nilalang. Ngunit para kay Carding, ang tunay na halimaw ay naganyong tao at nagtatago ng sikreto sa kailaliman nito. Sa kanyang likuran, inihahanda ng 4 na miyembro ng espesyal na pangkat at mga tagapamahala ng kagamitan ang kanilang magamit. Ang pinuno nga maninisid, si Poldo, ay lumapit sa kanya na may dalang mainit na kape sa isang lumang baso. Masyadong maputik ang ilalim nito, investigador, sabi ni Poldo habang tinitingnan ang malabong tubig. Ayon sa mga matatanda rito, abot ng 15 metro o higit pa ang lalim sa pinakagitna. Mahihirapan kaming makakita kapag sumisid na kami sa ilalim. Asa lamang kami sa aming kapakapan at sa gabay ng makina. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, tugon ni Carding, hindi inaalis ang nagliliyap na tingin sa tubig. May naghihintay na katarungan sa ilalim niyan. 18 taon na siyang nilalamig diyan. 18 taon siyang naghihintay na mayuwi sa kanyang ina. Pagsapit nga 9 ng umaga, inumpisahan nila ang paghahanap sa lawa. Nakasakay sila sa isang maliit na bangkang demotor. Dahan-dahang umiikot sa malawak na anyong tubig habang maingat na sinusuri ang bawat pulgada ng ilalim gamit ang makina. Lumipas ang 2 oras, 3 oras. Puro malalaking bato,
lumang troso at makapal na bura lamang ang lumalabas sa kanilang monitor. Nagsisimula ng panghinaan ng loob ang mga kasamahan ni Carding. Pawis at pagod na ang makikita sa kanilang mamukha sa kabila ng malamig na klima. Ngunit si Carding ay nanatiling nakatayo sa dulong bangka. Ang mamata ay matalim na nagbabantay, naghihintay ng himala. Pasado alaunang ng hapon nang biglang tumunog ang isang mabilis at matinis na ingay mula sa makina. Lahat ay napatigil sa kanilang ginagawa. Tiningnan ng maigi ng tagapamahala ang monitor. Inilalapit ang mukha sa salamin upang makasigurado. May isang hugis parihaba na nakabaon sa makapal na putik. Banda sa gitna ng lawa, may 14 na metro ang lalim. Mahina ang signal ng bakal. Isang malinaw na indikasyon na marahil ay matagal na itong nakababat at kinakalawang na ng husto. Ito na ba iyon? Tanong ni Carding. Ang kanyang puso ay nakuumpisang magwala sa kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. May hugis itong malaking lalagyan, isang malaking bulto na kahawik ng maleta, kumpirma ni Poldo. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pinahalong gulat at pagkasabik. Agad niyang isinuot ang kanyang tangkeng hangin at maskara. Sumunod ang isa pa niyang kasamahan. Tinalon nila ang nagyelong tubig ng walang pag-aalinlangan, nag-iwan ng mabula sa ibabaw at unti-unting naglaho sa nakakatakot na dilim ng lawa. Sa itaas, bawat segundo ay tila naging isang taon para kay Carding. Mahigpit ang hawak niya sa radyo. Halos bumaon na ang kanyang kuko sa plastik na balat nito. Hinihintay niya ang boses ng mga maninisid. Tahimik ang buong paligid, tanging ang tunok lamang ng hanging humahampas sa mga puno ng balete at ang mahinang pag-alon ng tubig ang maririnig. Lumipas ang 10 minuto, naging 15 minuto. Nagsimula ng manalangin ng tahimik si Carding. Biglang umingay ang radyo. Investigador, nakita na namin. Basak ang boses ni Poldo mula sa ilalim, halatang nahihirapan sa bigat ng presyon ng tubig at sa kung anumang nakita niya. Isang lumang maleta, punong kalawang at nababalutan ng makapal na lumot. Kalahati nito ay nakabaon sa burak. Napakabigat, sir, parang punong napakaraming bato. Iyangat ninyo, dahan-dahan lang baka mawasak. Utos ni Carding, tumutulo na ang pawis sa kanyang nupababa, sa kanyang panga sa kabilang matinding lamig ng paligid. Makalipas ang ilang minuto ng matinding paghihintay at pag-alala, nakita ni Carding ang marahas na paggalaw ng tubig. Lumitaw si Poldo at ang kanyang kasamahan, ubot ng lakas na hinihila ang makapal na lubid na nakatali sa isang malaking, kinakalawang na bakal na maleta. Puno itong lumot, burak, at nakakapit ng mga halamang tubig. Umaamoy ang nabubulok na kahoy at nabakanteng hangin mula sa kailaliman. Pinaktulungan ng lahat sa bangka na mayahon ito ng buong pag-ingat. Nang may baksak nila ito sa sahig ng bangka, nakaramdam ng matinding bigat sa dibdib si Carding. Tila huminto ang paktibok ng kanyang puso. Ito na iyon ang sagot sa kanyang mga bangungot. Ang katotohanang ibinaon sa dilim. Warat-warat na ang mga kandado nito dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig at kalawang. Gamit ang isang bakal na panungkit, maingat ngunit marahas na sinira ni Poldo ang natitirang trangka. Nanginginig ang makamay ni Carding habang dahan-dahan niyang iniangat ang takip ng maleta. Umalinggasaw ang matapang. Nakakasulaso na amoy ng pagkabulok na matagal ng kinimkim ngang bakal na iyon. Ngunit nang tuluyan ng mabuksan ang maleta at matanggal nila ang makapal na patong ng nabalot na bato at putik na inilagay upang pampabigat, napasinghap ang lahat ng naron. Umatras si Poldo at namutla na parang nakakita ng pinakamasamang multo. Napahawak si Carding sa gilid ng bangka, hindi makahinga, tila pinipiga ang kanyang baga. Wala sa loop ng maleta ang inaasahan nila. Sa halip na makita ang mga butong matagal nang nawawalang dalaga, isang bagay na mas magpapagulo at magpapasindak sa buong pagkataon ni Carding ang tumambad sa kanilang paningin. Napatulala ang buong pangkat sa nakita. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip.
at ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Carding. Sa halip na maliit at marupok na kalansay ng isang dalaga, ang bumungad sa kanila ay isang malaking bungo at mga butong malinaw na pagmamayari ng isang matikas na lalaki. Nakabaon ang mabuto sa makapal na burak, ngunit may mga nakakapit pang ilang piraso ng nasirang tela, isang kupas na talanghaki. Nanginig ang magatuhod ni Carding at unti-unting bumagsak ang kanyang bigat sa sahig ng bangka. Hindi ang bangkay ang nakpayanig sa kanyang mundo, kundi ang isang maliit at kinakalawang na bagay na nakasuot sa hintuturo ng kalansay. Isang pilak na singsing na may hugis ng isang agila. Poldo, huwag mong gagalawin iyan, nanginginig na utos ni Carding. Iniunat niya ang kanyang kamay. Halos hindi makontrol ang panginginig ng kanyang daliri at pinagmasdan ng malapitan ang singsing. Walang duda, kilalang kilala niya ang singsing na ito. Pagmamayari ito ni Renato, ang kanyang naging katuwang na investigador at matalik na kaibigan, 18 taon na ang nakararaan. Si Renato na bigla na lamang naglaho 1 linggo matapos mawala si Clara. Si Renato na hinusgahan ng buong presinto na tumakas dahil di umano sa malaking utang sa sugal. Gumuho ang mundo ni Carding. Ang kaibigang inakala niyang naktaksil sa kanilang sinumpaang tungkulin ay inilibing pala sa kailaliman ng malamig at madilim na lawang ito, pinatay at itinapon na parang basura. Diyos ko, Carding, sino ito? Namumutlang tanong ni Poldo na napansin ang matinding pagbabago sa mukha ng matandang investigador. Si Renato, halos pabulong na sagot ni Carding na may luhang nagbabadayang tumulo mula sa kanyang mapagod na mata. Ang kasama ko, pinatay nila si Renato. Mabilis nilang ibinalik ang bangka sa pampang. Sinalubong silang malakas na ulan, tila nakikidalamhati ang kalangitan sa pagkakabunyag ng isang napakatagal ng lihim. Agad na ipinatawag ni Carding ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, at hiniling na isailalim sa mahigpit na pagsusuri ang buong maleta. Hindi siya umalis sa tabing ng ngalabi ng kanyang kaibigan kahit pa basang-basa na siya ng ulan. Bawat patak ng tubig ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Sinusumbatan siya kung bakit hindi niya hinanap ng maigi si Renato noong mga panahong iyon. Kinagabihan, sa loob ng malamig na silid ng punerarya, nakatayo si Carding sa tabi ng bakal na mesa kung saan nakalatag ang manilinis na buto. Pumasok ang mediko-legal na si Dr. Alonzo. May bitbit na isang maliit na plastic bag. Mabigat ang aura sa loob ng kwarto. Puno ng kalungkutan at galit. Kumpirmado, Carding. Lalaki ang biktima, nasa pagitan ng 30 hanggang 40 taong gulang noong siya ay mamatay. Panimula ni Dr. Alonzo habang inilalapak ang madokumento. May isang butas ng bala sa kanyang bungo. Binaril siya ng malapitan mula sa likod ng ulo, isang malinaw na execution. Pagkatapos siyang patayin, inilagay siya sa maleta, dinagdagan ng 3 malalaking bato upang maging pabigat, at itinapon sa tubig. Napakuyom ang mga kamao ni Carding, binaril. Walang baril si Aling Rosa noon. Paano mapapatay ng isang espiritista ang isang armadong pulis? May isa pa akong nakita. Carding, duktong ni Dr. Alonzo. Iniabot niya ang maliit na plastic bag sa investigador. Nakabaon ito ng malalim sa putik sa ilalim ng bungo ng biktima. Baka makatulong ito sa investigasyon mo. Dahan-dahang kinuha ni Carding ang plastic. Sa loob nito ay isang maliit na kwintas na pila. May palawit na kalahating buwan. Bumilis ang tibok ng puso ni Carding. Nakita na niya ang kwintas na ito sa mga larawang ibinigay ng ina ni Clara. Ito ang suot ng dalaga noong araw na dalhin siya sa santuario sa Bundok Banahaw. Bakit makasama ang bangkay ni Renato at ang kwintas ni Clara sa isang maleta? Ano ang natuklasan ni Renato noong gabing bumalik siya ng palihim sa bundok na iyon at nasaan ang katawan ng dalaga? Napakaraming katanungan ang pilit na umikot sa utak ni Carding. Ang sakit sa kanyang ulo ay parang binibiyak.
Wala siyang inaksayang oras. Kahit madaling araw na at bumabayo ang malakas na bagyo, pinaharurot niya ang kanyang sasakyan pabalik sa pasilidad ng matatanda sa Laguna. Wala siyang pakialam kung labag ito sa protocol. Wala siyang pakialam kung matanggal man siya sa serbisyo bago pa man siya magretiro. Ang kailangan niya ngayon ay kasagutan. Pagdating niya sa pasilidad, natutulog na ang karamihan sa mga pasyente. Ngunit hindi si Aling Rosa, sinalubong si Carding ng tagapag-alagang si Maria na halatang takot na takot. Nanginginig itong itinuro ang pintuan ng silid ng matanda. Sir, kanina pa siya nagwawala. Ayaw niyang magpaturok ng pampatulok. May iginuguhit siya sa pader, garalgal na boses ni Maria. Binuksan ni Carding ang pinto. Madilim sa loob, tanging ang ilaw lamang mula sa kidlat sa labas ang paminsan-minsang nagbibigay liwanag sa silid. Nakatalikod si Aling Rosa na kaupo sa sahig. Sugatan ang kanyang mga daliri, dumudugo dahil sa matinding pagkakakaskas sa semento. Ginamit niya ang sariling dugo upang gumuhit ng isang malaking, nakakakilabot na larawan sa puting dingding. Isang higanteng puno na maraming ugat at sa ilalim ng maugat ay may nakaguhit na isang maliit na kahon o kabaong. Aling Rosa, matigas na tawag ni Carding. Nahanap na namin ang maleta sa lawa. Nakita ko si Renato. Nakita ko ang kaibigan ko. Bakit mo siya pinatay? At nasaan si Clara? Unti-unting lumingon ang matanda. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng dilim, ngunit nang tumama ang liwanag ng panibagong kidlat, nakita ni Carding ang isang nakakapangilabot na ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting walang bahid ng pagkabalif kundi isang malinaw at buong kamalayan. Tumingin si Aling Rosa sa mga mata ni Carding at sa isang mababa at paus na boses, nagsalita ito. Bumalik ang kaibigan mo noong gabing iyon. Gusto niyang iligtas ang dalaga, pero hindi kami pumayag. Kami? Sinong kasama mo, Rosa? Siga ni Carding, inaabot ang kwelyong damit ng matanda upang piliting magsalita. Hindi natinag si Aling Rosa. Mas lalo pang lumapat ang ngiti nito habang itinuturo ang duguang guhit sa pader gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Ang isa ay itinago namin sa tubig, pero ang dalaga, hindi siya pwede sa tubig, kailangan siyang lupa. Nasa ilalim siya ng mga ugat ng matandang balete. At Carding, naririnig mo ba siya? Dahil noong ibinaon namin siya 18 taon na ang nakararaan, humihinga pa siya. Halos tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Carding. Ang malamig na tinig ni Aling Rosa ay patuloy na umaalinggaw-naw sa kanyang isipan, tila mga patalim na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang katinuan, ibinabaon ng buhay, humihinga habang tinatabunan ng lupa. Wala nang masasahol pa sa ganoong uri ng kamatayan, isang dalagang humihingi ng tulong upang mapagaling ang kanyang kalungkutan. Natagpuan ang kanyang huling hantungan sa ilalim ng malamig at madilim na lupa, nagpupumiglas, sumisigaw ngunit walang nakakarinig. Binitawan ni Carding ang kwelyo ng matanda at dahan-dahang umatras. Hindi na niya kayang tingnan ang nakangiting mukha ni Aling Rosa na ngayon ay muling bumalik sa pagguhit sa pader gamit ang sariling dugo. Ang mga daliri nitong sugatan ay patuloy na lumilihang ng maugat ng puno na tila papalapit at gumagapang patungo sa kanya. Mabilis na tumalikod ang matandang investigador at naglakad palabas. NG silid, pilit na nilalabanan ang pag-ikot. NG kanyang paninghin, nagsusuka siya sa labas ng pasilidad. Ibinubuhos ang lahat ng pandidiri at putnanaipon sa kanyang dibdib. Ang malakas na buhos ng ulan ay bumabasa sa kanyang buong katawan ngunit hindi niya ito alintana. Kinuha niya ang kanyang radyo mula sa loop ng sasakyan. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pag-alap ng kanyang dugo. Poldo, Poldo, sumagot ka, tawag niya sa kabilang linya. Ilang sandali pa ay narinig niya ang garalgal na boses ng pinunong mamaninisip. Sir Carding, madaling araw na po. Ang lakas ng bagyo,
May problema ba sa punerarya? Gisingin mo ang bata. Kumuha kayong ng mapala, piko, at lahat ng mabibigat na ilaw na mayroon tayo sa presinto. Makita tayo sa paanan ng bundok Banahaw sa loop ng 1 oras. Sir, sa kanitong panahon, bumabayo ang bayo, delikado ang danpakyat. At saka, madilim pa, baka magkaroon ng landslide. Poldo, pinatay ang kaibigan ko dahil sinusubukan niyang iligtas ang batang iyon, sigaw ni Carding. Ang boses niya ay nangingibabaw sa ingay ng kulog. Bumalik si Renato sa bundok ng walang dalang backup dahil alam niyang wala tayong maniniwala sa kanya. Inilibing nila ng buhay si Clara. Kailangan natin siyang kunin ngayon din, hindi na siya maghihintay pang 1 pang araw. Walang naging sagot sa kabilang linya kundi isang malalim na paghinga at pagkatapos ay ang matibay na pagsang-ayon ni Poldo. Naintindihan ko, sir, papunta na kami sa biyahe patungo sa bundok. Hindi mapigilan ni Carding ang pagtulo ng kanyang luha. Ang alaala ni Renato ay nakaupo sa tabi niya. Tandang-tanda niya ang huling pag-usap nila noong taong iyon. Sinabi ni Renato na may mali sa santuaryo na ang nga mata ni Aling Rosa ay hindi nagpapakita ng kabanalan kundi ng matinding kasakiman at kasamaan. Pinaktawanan lamang niya nun ang kaibigan. Sinabihan pa niya itong huwag magpadala sa mga pamahiin. Kung sana ay nakinig lamang siya. Kung sana ay naging mas bukas ang kanyang isipan, marahil ay buhay pa si Renato. Marahil ay nayuwi pa nila ng buo si Clara. Pagsapit niya sa paanan ng bundok, naghihintay na ang 2 sasakyan ng pulisya. Basang-basa ang 5 tauhan na kasama ni Poldo ngunit makikita sa kanilang mga mukha ang pakahanda para sa isang mahirap na trabaho. Walang sinuman ang nagreklamo sa lamig at panganib. Dala-dala nila ang mga kagamitan at malalakas na ilaw, sinimulan nilang akyatin ang maputik at madulas na daan patungo sa lumang santuaryo. Makalipas ang halos 1 oras na pakikipagbuno sa nagngangalit na kalikasan, narating nila ang abandonadong bahay ni Aling Rosa. Halos kainin na itong gubat. Ang magakahoy ay nabubulok na at ang bubong ay butas-butas. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng patak ng ulan sa natitirang yero. Ngunit hindi ang bahay ang pakay ni Carding. Dumiretso siya sa likurang bahaging ang istruktura, hinahawi ang makapal na talahib at mga baging gamit ang kanyang itak. At doon, sa gitna ng makapal na hamog at malakas na pagbuhos ng ulan, tumambad sa kanila ang isang napakalaking puno ng balete. Nakatayo ito na parang isang higanteng halimaw na nagbabantay sa kakahuyan. Ang mga ugat nito ay malalaki, nakapatong-patong at nakabaon ng malalim sa lupa, tila mga galamay na mahigpit na nakayakap sa isang madilim na sikreto. Ito na iyon, bulong ni Carding, tinatapatan ng kanyang malakas na flashlight ang paanan ng puno. Nasa ilalim ng ugat, hukayin ninyo. Pumuwesto ang matauhan ni Poldo at sinimulan ang pagukay. Napakahirap ng gawain. Ang lupa ay naging makapal na putik dahil sa ulan at bawat saksak ng pala ay kailangang dumaan sa mga matitigas na ugat na kasing tigas ng semento. Ginamit nila ang mga piko upang putulin ang mga nakaharang na kahoy. Bawat pagbagsak ng bakal sa lupa ay parang pagtibok ng puso ni Carding. Lumipas ang 1 oras na tila isang buong dekada. Nagsimula ng mamulikat ang makabraso ng makahumuhukay. Ngunit walang tumihil. May tinamaan ako, sigaw isa sa mga pulis. Lahat ay napatigil. Rinig na rinig nila ang matigas na tunok ng pala na tumama sa kahoy. Mabilis na lumuhod si Carding sa putikan, hindi inaalintana ang dumi na dumidikit sa kanyang mukha at uniforme. Ginamit niya ang kanyang magakamay upang hawin ang malakit na lupa. Tinulungan siya ni Poldo. Ilang minuto pa, lumitaw ang isang lumang kabaong na gawa sa makapal at murang tabla. Wala itong palamuti. Tanging mga mahahabang pako lamang na pilit na ibinaon upang hindi kailanman mabuksan. Pangipit. Akin na ang pangipit, utos ni Carding. Iniabot ni Poldo ang isang malaking barita.
Isiningit ito ni Carding sa gilid ng takip ng kabaong. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Umuungal siya sa tindi ng puwersang inilalabas niya. Lumangit-ngit ang basang kahoy, kasabay ng tunog ang pahugot ng mga kinalawang na pako mula sa pagkakabaon. Sa isang huling malakas na pahatak, tuluyang bumigay ang takip. Napalayo ang mapulis nang sumabok ang mabahong amoy na kulop na lupa at kamatayan. Ngunit hindi umatras si Carding. Itinutok niya ang kanyang ilaw sa loob ng kabaong. Umaasang matatapos na ang lahat ng katanungan. Ngunit ang unang bagay na nakita niya ay halos dumurok sa kanyang kaluluwa. Ang panlup na bahagi ng takip ng kabaong ay puno ng malalalim na kalmot. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, ang kahoy ay nasira at nakabiyak-biyak dahil sa matinding pagpupumiglas. Makikita pa rin ang mga tuyong mansa ng dugo at mga natanggal na kuko na bumaon sa siwang ng mga tabla. Napatunayan ang pinakamasamang bangungot, nagising siya sa loob. Sinubukan niyang kumawala sa ilalim ng malamig at madilim na lupa hanggang sa maubusan siya ng hininga. Nanginig ang buong katawan ni Carding habang dahan-dahang ibinababa ang ilaw patungo sa mabuto ni Clara na nakabalot pa rin sa nabubulot na puting damit. Ngunit nang masilayan niya ang kabuuan ng kalansay, nabitawan niya ang hawak na bareta. Halos tumigil sa pahinga si Poldo na nasa kanyang tabi. Hindi lamang nag-isa si Clara sa loob na kabaong na iyon. Mahigpit na yakap ng kanyang nikalansay na braso nakapatong sa kanyang dibdib ay ang isa pang mas maliit na kalansay. Magabuto na napakanipis, napakaliit at malinaw na pagmamay-ari ng isang sanggol na hindi pa nasisilayan ang liwanag ng araw. Sino ang ama ng batang iyon? At paanong ang isang inang naghahanap lamang ng lunas sa kanyang depresyon ay nauwi sa pagiging isang buntis na inilibing ng buhay sa gitna ng kagubatan? Nakatayo si Carding sa loob ng malamig at tahimik na silid ng morgue. Sa kanyang harapan ay dalawang bakal na mesa na naglalaman ng pinakamasalimuot at pinakamalungkot na katotohanan na nasaksihan niya sa buong buhay niya bilang isang pulis. Sa unang mesa ay nakalatag ang buto ni Clara, ang dalagang 18 taon niyang hinanap. Sa pangalawang mesa, isang napakaliit na kumpol ng mabuto. Mga butong hindi man lang nabigyan ng pagkakataong tumibay at lumaki. Pumasok si Dr. Alonzo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader ng silit. Ibinaba niya ang kanyang salamin at bumuntong hininga ng napakalalim bago magsalita. Ramdam sa boses ng doktor ang bigat ng kanyang natuklasan. 5 buwan, Carding. 5 buwang buntis si Clara nang ibaon siya ng buhay. Panimula ni Dr. Alonzo, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng investigador. Ang maliit na kalansay na nakayakap sa kanya. Iniluwal niya iyon sa loob ng kabaong. Sa tinding ng stress, takot at unti-unting pag-ubos ng hangin, napilitan ang katawan niyang ilabas ang bata. Pareho silang namatay sa kawalan ng oksigen. Nabasag ang mga daliri niya sa kakahalukay sa matigas na tablang ng kabaong. Lumaban siya, Carding. Lumaban siya ng matagal bago tuluyang sumuko ang kanyang katawan. Napapikit si Carding. Pilit niyang nilalabanan ang pag-ikot ng kanyang sikmura at ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mamata. Naisip niya ang kadiliman sa ilalim ng lupa, ang nasigaw na walang nakakarinig, ang pag-asa ng isang inang iligtas ang kanyang anak kahit alam niyang katapusan na nilang dalawa. May isa pa akong kailangang sabihin sa iyo, dakdak ni Dr. Alonzo. May inilapag siyang isang maliit na lalagyan sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay isang yupi at madugong tinggan ng bala. Nakuha ko ito sa loob ni Bungo ni Renato. Sumailalim na ito sa ballistics kaninang madaling araw. Tinitigan ni Carding ang bala. Unti-unting gumagapang ang isang malamig at nakakapanindig balahibong kutob sa kanyang kalamnan. Isang 9 milimetrong bala, Carding. Standard issue ng Philippine National Police, ang baril na ginamit upang patayin ang kaibigan mo 18 taon na ang nakararaan ay pagmamay-ari ng isang pulis.
Tila pinukpok ng isang malaking martilyo ang ulo ni Carding. Pulis, kasamahan nila, umikot ang kanyang paningin ngunit mabilis siyang kumapit sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Hindi na lamang ito isang kaso ng isang baliw na espiritista. Isa itong malawakang pagtatakip. Isang sabwatan na kinasasangkutan nga taong pinagkatiwalaan niyang magtatanggol sa batas. Umalis si Carding sa morgue na may nag-apoy na galit sa kanyang dibdib. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa isang lumang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Lucena. Dito nakatira si Ginang Carmen, ang ina ni Clara, ang inang 18 taon na nagpanggap na isang biktima ng trahedya. Ngunit sa likod ng kanyang nga luha ay nagtatago ng isang maitim na lihim. Nang buksan ni Carmen ang pinto, sinalubong siya ng matalim at malamig na tingin ni Carding. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matandang investigador. Pumasok siya sa loob ng walang paalam. Tinitigan ang altar kung saan nakapatong ang isang malaking litrato ng nakangiting si Clara. Nahanap na namin ang anak mo, Carmen, matigas na pahayak ni Carding. Napatakip sa bibig ang matandang babay at nagsimulang umiyak, ngunit hindi siya binigyan ni Carding ng pagkakataong magdrama. At nahanap din namin ang apo mo, ang 5 buwang sanggol na kasama niyang namatay sa loob ng isang nakapako at ibinaong kabaong sa ilalim ng punong balete. Gumuho ang mga tuhod ni Carmen. Bumaksak siya sa sahig, humahagulgol, nakahawak sa kanyang dibdib na tila kinakapos ng hininga. Buntis ang anak mo, Carmen, at alam mo iyon, sumigaw si Carding. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Niloko mo kami, sinabi mong may matindi siyang depresyon kaya mo siya dinala kay Rosa. Pero ang totoo, dinala mo siya roon para itago ang kahihiyan, para ipalaglag ang bata o itago siya hanggang sa manganak at ipamigay ang sanggol. Sino ang ama, Carmen? Sino ang hayop na nagutos na patayin ang anak mo para lang protektahan ang pangalan niya? Patawarin mo ako, Carding. Hagulgol ni Carmen, gumagapang palapit sa mga paangang investigador. Hindi ko alam na papatayin nila si Clara. Ang usapan namin ni Rosa, iman na itatago lamang niya ang anak ko. Walang nakakalam sa aming makamag-anak. Kasiyahan at dangal ng pamilya namin ang nakataya. Sino ang ama? Muling siga ni Carding, inaangat ang ginang mula sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ni Carmen. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha habang pilit na binibikas ang pangalan na 18 taon niyang kinatakutan. Ang lalaking may kapangyarihang burahin silang mag-ina sa mundo kung magsasalita siya. Si Eric Vargas, ang anak ni Superintendent Vargas. Bumitaw si Carding at napaatras. Eric Vargas, ang kasalukuyang bise-alkalde ng lungsod, ang paboritong anak ni Superintendent Tomas Vargas, ang sarili niyang hepe. 18 taon na ang nakararaan. Si Eric ay isa lamang mag-aral sa kolehiyo na nagbabalak pumasok sa politika. Isang iskandalo tulad ng pagbubuntis ng isang simpleng estudyante na tulad ni Clara ay makakasira sa plano ng makapangyarihang pamilya Vargas. Naging malinaw ang lahat. Ang bawat pirasong puzzle ay kusang bumaksak sa tamang pwesto. Nalaman ni Renato ang totonong panahong iyon. Siguro ay nakuha niya ang impormasyon mula sa mga kaibigan ni Clara o mismong kay Carmen. Nagpunta si Renato sa bundok ng walang backup para iligtas ang dalaga at komprontahin si Rosa. Ngunit naunahan siya. Sinundan siya ng matauhan ni Vargas. Pinaslang nila si Renato gamit ang barilng pulisya. Ibinaon si Clara ng buhay upang walang matirang ebidensyang pagbubuntis at binayaran o tinakot si Rosa upang manahimik. Dahil dito kaya pilit na ipinasara ni Hepe Vargas ang kaso. Dahil dito kaya hindi niya pinansin ang teorya ni Carding noon na halukayin ang lawa. At dahil dito kaya muntik na siyang hindi payagang buksan muli ang investigasyon ngayon. 18 taon siyang nagsilbi, sumaludo at tumanggap ng utos mula sa mismong demonyong nag-utos ng kamatayan ng kanyang
matalik na kaibigan at ng isang inosenteng dalaga. Iniwan ni Carding si Carmen na umiiyak sa sahig. Wala na siyang pakialam sa paliwanag nito. Ang kailangan niya ngayon ay ebidensya. Ebidensyang magpapatumba kay Vargas at sa anak nito. Gumagabi na nang makabalik si Carding sa presinto. Tahimik ang buong gusali. Karamihan sa mga pulis ay nakauwi na o nasa patrol. Maingat siyang pumasok at dumiretso sa silid ng mga lumang arkive sa basement. Kailangan niyang hanapin ang duty logbook at ballistics record ng Setyembre 2001. Kailangan niyang patunayan na ang bala sa bungo ni Renato ay tumutugma sa baril na inisyu kay Superintendent Vargas o sa isa sa mga pinakakatiwalaan nitong tauhan noong panahong iyon. Mabuhok at maalikabok ang loop ng archive room. Gamit ang isang maliit na flashlight, hinalungkat ni Carding ang manakapatong-patong na kahon. Nang ginigang kanyang mga kamay nang makita niya ang folder na may tatak na Setyembre 2001, Armory Release Logs. Binuksan niya ito at mabilis na binasa ang mapahina. Nandun. Ang serial number ng 9mm baril na ini-release nung gabi bago nawala si Renato. Ang nakapirma na kumuhang baril ay walang iba kundi si Tomas Vargas. Hawak na niya ang patunay. Hawak na niya ang katotohanan na magpapabagsa sa isang imperyong kasinungalingan at dugo. Napangiti si Carding ng isang malungkot at mapait na ngiti. Tapos na ang laban. May bibigay na niya ang katarungan kay Renato at kay Clara. Ngunit ang kanyang tagumpay ay naputol. Mula sa madilim na pasilyo sa labas ng archive room, narinig niya ang mabagal at mabigat na yabag ng sapatos. Papalapit. Bawat hakbang ay tila sinadya upang iparamdam ang panganib. Sinundan itong isang pamilyar at malamig na tunog ng pakasa ng isang baril. Huminto ang mayabag sa mismong likuran ni Carding. Ang aninong ng isang matangkat na lalaki ay bumalot sa pader sa kanyang harapan. Sabi ko naman sa iyo, Carding, asikasuhin mo na lang ang papeles ng pensyon mo, wika ngang isang mababa at pamilyar na boses, puno ngang pagbabanta at pagkadismaya. Bakit kailangan mo pang mahukay ng mapatay na matagal na sanang nananahimik? Unti-unting lumingon si Carding, tila bumibigat ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Ang mahinang liwanag mula sa kanyang flashlight ay gumapang sa sahig, tumama sa pamilyar na makintap na itim na sapatos, umakyat sa plansadong asul na uniforme hanggang sa tuluyang dumapo sa mukhang 18 taon niyang tiningala at nirespeto. Nakatayo doon si Superintendent Tomas Vargas. Ang hawak na 9mm baril ay nakatutok ng diretso sa pagitan ng mga mata ng matandang investigador. Wala na mamungiti at mabait na anyo ng hepe na nakilala ng buong presinto. Ang mukha ngayon ni Vargas ay kasing lamig ng yelo. Ang mata nito ay nagpapakita ng walang awang pagkataw na kayang pumatay upang mapanatili ang kapangyarihan. Hepe, garalgal na sambit ni Carding. Halos hindi lumabas ang boses mula sa kanyang tuyong lalamunan. Ang aklat ng talaan ay mahigpit pa ring hawak ng kanyang nanginginig na makamay. Ikaw ang nasa likod ng lahat na ito. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Vargas. Dahan-dahan itong humakbang palapit, hindi ibinababa ang hawak na armas. Masyado kang magaling, Carding. Iyan ang laging sinasabi ko sa kanila. Iyan ang dahilan kung bakit paborito kita. Pero iyan din ang pinakamalaking kahinaan mo. Hindi ka marunong tumigil. Hindi mo alam kung kailan ka dapat pumikit na lamang at magbingi-bingihan. Pinatay mo si Renato, sumbat ni Carding. Ang galit ay unti-unting lumalakbay mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Pinapalitan ang takot na kanina lamang ay bumabalot sa kanya. Kaibigan natin siya. Kasamahan natin siya sa serbisyo, pinatay mo siya at itinapon sa lawa na parang hayop dahil lamang nalaman niya ang baho ng pamilya mo. Napabuntong hininga si Vargas, tila isang guro na pinapaliwanagan ang isang mangmang na estudyante. Isang trahedya ang nangyari kay Renato, inamin ko iyan, binalaan ko siya. Carding,
Kinausap ko siya ng masinsinan. Inalok ko siya ng malaking halaga para lamang manahimik. Pero matigas ang ulo niya. Tulad mo, gusto niyang magpakabayani. Gusto niyang ilabas ang totu tungkol kay Eric at sa babaeng iyon. Isipin mo, Carding, ang anak ko, ang tagapagmana ng pangalan ng Vargas, masisira ang kinabukasan sa politika dahil lamang sa isang pagkakamali sa isang walang kwentang estudyante. Buntis siya, Tomas. May dala siyang bata sa sinapupunan niya. Apo mo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Carding sa madilim na silid, punong put at pagkasuklam. Hindi na niya tinawag na hepe ang lalaking nasa kanyang harapan. Nawala na ang lahat ng respeto niya dito. Ibinabaw ninyo siya ng buhay. Kasama ang anak ng sarili mong dugo. Napakuyom ang panga ni Vargas. Sandaling dumaan ang isang matinding emosyon sa kanyang nga mata, ngunit agad din itong napalitan ng pader ng bato. Isang pagkakamali ang batang iyon. Isang mansa sa malinis naming pangalan. Wala akong pinagsisihan sa ginawa ko, Carding. Nandun ako nung gabing iyon. Pinanood ko silang ibaon ang kabaong. Narinig ko ang pagmamakaawang ng babaeng iyon mula sa ilalim ng lupa. Masakit pakinggan o. Pero bilang isang ama na nagpoprotekta sa kanyang pamilya, gagawin ko ang lahat. Naintindihan mo ba iyon? Lahat. Tinitigan ni Carding ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama sa lubngang presinto. 18 taon silang nakasama. Uminom sila ng kape sa isang mesa. Tinanggap niya ang mga medalya at parangal mula sa mismong mga kamay na pumatay kay Renato. Ang buong buhay niya bilang pulis ay itinayo sa ibabaw ng isang napakalaking kasinungalingan. Ibigay mo sa akin ang logbook, Carding. Malamig na utos ni Vargas, ikinakasa ang martilyong kanyang baril. Ibigay mo sa akin iyan at baka sakaling bigyan kitang malinis na kamatayan. Gagawin nating atake sa puso o kaya ay aksidente. Makukuha ng pamilya mo ang buong pensyon mo. Mamamatay kang isang bayani sa paningin ng lungsod na ito. Hindi sumagot si Carding. Mahigpit niyang iniyakap ang aklat sa kanyang dibdib. Ito ang katotohanan. Ito ang hustisya. Hindi niya ito isusuko kahit kapalit pa ngang sarili niyang buhay. Mabilis na nagisip ang matandang investigador. Matanda na siya, mabagal, ngunit kabisado niya ang bawat sulok ng archive room kaysa sa hepe. Wala kang makukuha sa akin, Tomas, mariing sagot ni Carding. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, ginamit ni Carding ang kanyang buong lakas upang sipaing nang malakas ang isang malaking bakal na istante sa kanyang kanan. Ang mga patong-patong na kahon na naglalaman ng libu-libong lumang papeles ay bumaksak na parang avalanche patungo kay Vargas. Pumutok ang baril. Ang nakakabinging ugong na 9 milimetrong bala ay yumanig sa buong basement, kasabay na pamilyar na amoy na nasusunok na pulbura. Nakaramdam si Carding ngang matinding hapdi at init na tumago sa tagiliran ng kanyang kaliwang braso. Napadaing siya, ngunit hindi siya huminto. Habang nakikipagbuno si Vargas sa magabumaksak na kahon at alikabok sa dilim, mabilis na gumapang si Carding patungo sa makipot na pasilyo ng mga istante. Walang hiya ka, Carding. Rinig niyang bulyaw ni Vargas mula sa likuran. Muli itong nakpaputok ng sunod-sunod sa dilim. Tumama ang magabala sa magabakal at pader. Lumilihang mga mapapanganib na tilansik sa hangin. Wala kang matatakbuhan. Lahat ng pulis sa itaas ay matauhan ko. Ako ang batas sa lugar na ito. Tumutulo ang masaganang dugo mula sa sugat ni Carding. Bumabakat sa mga lumang dokumentong nadadaanan niya, ngunit patuloy siya sa pag-ika-ikang pagtakbo. Alam niya ang isang lumang pintuan sa dulo ng basement na diretso sa likod ng gusali, isang exit na matagal nang hindi ginagamit. Ramdam na niya ang paghihina ng kanyang tuhod. Namumutla na ang kanyang paningin dahil sa pagkawala ng dugo at sa matinding pagtaas ng kanyang presyon, ngunit ang nag-alab na mukha ni Clara at ang nakangiting larawan ni Renato ang nagtutulak sa kanya upang magpatuloy.
Gamit ang kanyang kanang kamay, buong lakas niyang binangga ang kinakalawang na pintuan. Bumigay ang lumang kandado at tuluyan siyang nakalabas sa malamig at malakas na buhos ng ulan. Bumabayo pa rin ang bagyo, tila nililinis ang kasalanan ng mundo, o di kaya ay nahuhugas sa kanyang sariling dugo. Nang hihina siyang sumandal sa pader, pilit na kinakapa ang sugat sa kanyang braso upang pigilan ang pagdurugo. Kailangan niyang makarating sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang makalabas sa compound ng presinto at dalhin ang ebidensyang ito sa National Bureau of Investigation sa Maynila. Hindi siya maring magtiwala sa kahit sinong opisyal sa kanilang lalawigan. Lahat sila ay nasa bulsa ng mga Vargas. Gumapang siya sa mga aninong paradahan, iniwasan ang nga ilaw mula sa mga poste. Nakita niya ang kanyang lumang jeepsa di kalayuan. Halos abot kamay na niya ang kaligtasan, isang hakbang, dalawang hakbang. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang pinto ng kanyang sasakyan, biglang bumukas ang nga nakakabulag na headlight ng 3 police cruiser na nakaparada sa paligid. Sabay-sabay itong nagliwanag. Itinatapat ang lahat ng pokus kay Carding na ngayon ay nakatayo sa gitna ng malakas na ulan, duguan, pagod at walang kalaban-laban. Bumukas ang mga pintong mga sasakyan. Nagsibaba ng mga armadong pulis. Nakikilala niya ang nga itom nga pulis na inilibang niya, mga pulis na tinuruan niya, mga pulis na ngayon ay nakatutok ang nga matataas na kalibreng armas sa kanya. Mula sa likuran ng isang sasakyan, isang figura ang dahan-dahang naglakad palapit sa liwanag. Hindi ito si Superintendent Vargas. Isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng mamahaling itim na kapote, may hawak na isang itim na payong, at may malamig na ngiti sa labi. Nanginig ang matuhod ni Carding. Kilala niya ang mukhang ito. Ito ang mukhang lalaking nasa maposter sa buong lungsod, ang bisa-alkalde. Ang amang batang inilibing sa bundok. Huminto si Eric Vargas sa harapan ng sugatang investigador. Tiningnan ang duguang logbook na hawak nito at sa isang tinig na kasing panganib ng kumukulong asido, nagsalita siya. Saan ang punta natin sa ganitong kasamang panahon? Ninong Carding, mayroon ka atang makapapeles na hindi sa iyo. Ang salitang ninong ay tila naging isang matalim na bala raw na direktang itinara sa puso ni Carding. Bumalik sa kanyang alaala ang araw na binyagan ang batang nasa kanyang harapan. Siya ang nagbuhat kay Eric. Siya ang nangakong gagabay sa bata patungo sa kabutihan. Ngayon, ang batang iyon ay naging isang halimaw na nakangiti sa gitna ng malakas na bagyo, nababalutan ng kapangyarihan at walang bahid ng pagsisisi. Dahan-dahang naglakad si Eric palapit. Ang itim na payong nito ay sumasangga sa nagnangalit na ulan, habang si Carding ay basang-basa, nangangatog at duguang nakasandal sa malamig na semento ng presinto. Ganyan na ba kababa ang pagtingin mo sa sarili mong laman at dugo, Eric? Garalgal na tanong ni Carding. Ang kanyang boses ay nakikipaglaban sa ugong ng hangin. Isang inosenteng dalaga. Isang sanggol na walang kalaban-laban. Ipinabaon mo sila ng buhay para lang sa ambisyon mo. Tumawa ng mahina si Eric, isang tawang walang kaluluwa. Tiningnan niya ang mapulis na nakapaligid sa kanila. Tiwala na walang sinuman ang magsasalita. Ninong Carding, matagal ka na sa serbisyo. Alam mong hindi umiikot ang mundo sa makwentong pambata kung saan laging nananalo ang kabutihan. Umiikot ang mundo dahil sa kapangyarihan. O buntis si Clara, isang malaking pagkakamaling ng aking kabataan. Pero titignan mo ba ang isang puno at hahayaang mabulok ang buong ugat dahil lamang sa isang sirang sanga? Kinailangan ko siyang putulin upang mabuhay ang puno, upang mamuno sa lungsod na ito. Demonyo ka, sigaw ni Carding. Sinusubukang itaas ang kanyang natitirang kamay upang iputok sana ang kanyang baril, ngunit bago pa man siya makakilos, 2 pulis ang mabilis na dumamba sa kanya. Isang malakas na hampas ng dulo ng ripla ang tumama sa kanyang sikmura. Napaluhod si Carding, umubong ang dugo,
at binitawan ang kanyang sandata. Agad na hinablot ng isang pulis ang duguang logbook mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak at iniabot ito kay Eric. Tiningnan ni Eric ang aklat, binuklat ang mapahina at dahan-dahang pinunit ang pahinang naglalaman ng patunay laban sa kanyang ama. Pinunit niya ito ng maliliit bago inihagis sa hangin, hinayaang tangayin ng ulan at tuluyang malusaw sa putikan. Wala na ang ebidensya mo, Ninong, malamig na wika ni Eric, inilalapit ang kanyang mukha sa nakaluhod na investigador. Sayang, kung naging bulaka lang sana tulad ng iba, nabuhay ka pa sana para tamasahin ang pensyon mo. Dalhin ninyo siya sa lawa. Ipakain siya sa mismong tubig na pinakuhanan niya ng sakit ng ulo natin. Kinalatkat ng mga armadong pulis si Carding. Wala na siyang lakas upang manlaban. Ang kanyang kaliwang braso ay patuloy sa pagdurugo at ang kanyang paningin ay nagumpisa ng magdilim. Ibinato siya sa likuran ng isang madilim na fan na tila isang sako ng basura. Naramdaman niya ang pagandar ng sasakyan. Ang bawat lubak sa daan ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang katawan. Sa loop ng madilim na sasakyan, ipinikit ni Carding ang kanyang nga mata. Naisip niya ang mukha ni Renato. Naisip niya ang kalansay ni Clara na yakap-yakap ang kanyang sariling anak sa loop ng kabaong. Nabigo siya. Matapos ang 18 taon ng paghihintay, nakuha niya ang katotohanan ngunit hindi ang katarungan. Ang kasamaan ay masyadong makapangyarihan, nakaugat ng malalim sa lipunan, pinoprotektahan ng unipormeng dapat sana ay nagbibigay ng kaligtasan. Hindi nagtagal, huminto ang fan. Narinig niya ang pagbukas ng mabigat na pinto at ang mabilis na pagila sa kanya palabas. Sinalubong siya muling ang malakas na buhos ng ulan. Nandito na naman siya. Ang pampangnawa sa paanan ng bundok Banahaw. Ang tubig ay itim at tahimik sa kabila ng bagyo. Tila naghihintay ng panibagong katawang lalamunin. Nakatayo sa pampang si Superintendent Tomas Vargas. May hawak na flashlight. Hinihintay ang pagbaba ng kanyang anak. Nang makita niya si Carding na duguan at nakaluhod sa putikan, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Tapusin na natin ito, Eric, utos ni Tomas sa kanyang anak. Dumadami na ang nakakaalam. Walang dapat lumabas na buhay mula sa pampang na ito. Lumapit si Eric kay Carding. May hawak na isang malamig na bakal. Itinutok niya ang dulongang baril sa likod ng ulongang matandang investigador. Ito ang mismong posisyon kung paano namatay si Renato 18 taon na ang nakararaan. Ang kasaysayan ay umulit sa isang lugar, sa kamay na isang pamilya. Patawarin mo sana ako, Ninong, bulong ni Eric, bagaman walang kahit anong himik ng pagsisisi sa kanyang boses. Ipaparating ko na lang sa pamilya mo na namatay ka habang hinahabol ang isang pugante. Magiging bayani ka pa rin. Huminga ng malalim si Carding. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya lumuha. Itinaas niya ang kanyang mukha upang salubungin ang malamig na patak ng ulan. Sa kanyang isipan, nagalay siyang ng isang maikling panalangin para kay Renato, para kay Clara, at para sa inosenteng sanggol. Nakahanda na siyang salubungin ang kamatayan ng may dangal. Narinig niya ang pagkasa ng baril ni Erich, ang tunog ng martilyo na bumabagsak. Isang nakakabinging putok ng baril ang umaling-aungaw sa buong kagubatan. Napasigaw si Carding, nakapikit, hinihintay ang init ng tingga na tumagos sa kanyang bungo. Ngunit lumipas ang isang segundo, 2, 3, wala siyang naramdamang sakit maliban sa kirot sa kanyang tagiliran. Sa halip, naramdaman niya ang mainit at malagkit na likido na tumalsik sa kanyang pisngi. Nang imulat ni Carding ang kanyang mata, ang eksena sa kanyang harapan ay nagpatigil sa kanyang pahinga. Hindi siya ang nabaril.
Nakita niya si Eric na nakatayo pa rin, ngunit dahan-dahang nabitiwan ang hawak na baril habang may malaking butas na nagdurugo sa kanang balikat nito. Bumaksak si Eric sa putikan, umiindayok sa sakit. Lahat ng pulis ay nataranta, agad na itinaas ang kanilang nga armas, ngunit bago pa man sila makapagpaputok, muling umaling-aungaw ang sunod-sunod na putok mula sa kakahuyan. Sino ang nagpaputok mula sa dilim?